Diyan nakita po sa may saging na yan. Lumulutang na po siya. Sa pinagsamang hagupit ng Bagyong Mario at Habagat, muli na namang nalubog sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila at mga kalapit bayan nito. Mga eksenang paulit-ulit na nakikita ng mga residente at nararanasan sa mga nakalipas na taon. Ang tanong, bakit nga ba tila walang pagbabago sa kabila ng mga ibinibidang flood control project at iba pang kontrabaha na programa ng pamahalaan? Biyernes, September 19, unang naramdaman ang bagsik ng Bagyong Mario na sinabayan pa ng hanging habagat. Naglabas ang pag-asa ng red rainfall warning sa Metro Manila, Rizal, Laguna at Bulacan. Ang red rainfall warning ay nangangahulugan ng matinding pagbaha o severe flooding. Inaasahang 30 mm ng ulan ang babagsak sa susunod na 2 oras at kailangan ng lumikas kaagad. Nagbistulang Waterworld ang maraming lugar sa Kamaynilaan at kalapit bayan nito dahil sa lagpas taong taas ng tubig. Sa Marikina City, kaagad nagpatupad ng forced evacuation. Isinailalim din sa state of calamity ang syudad. Sa kasagsagan ng Bagyong Mario, umabot sa 19.9 meters ang taas ng tubig sa Marikina River. Kaagad rumisponde ang mga rescuer upang masagip ang mga naipit sa matataas na tubig. Pero sa isang pagkakataon habang nagre-rescue, biglang tumaob ang ginagamit nilang rescue boat. Mabuti na lang at kagad rin nailigtas ang sakay ng bangka. Ang ilang rescue vehicle, hindi na rin kinaya ang taas ng tubig baha. Kaya itinulak na lang ng mga residente. Tinangkaring itulak ang isang van na halos lamunin na ng tubig. Maging ang ilang bahagi ng lungsod ng Quezon at lungsod ng Maynila, nagbistulang ilog ang maraming kalsada. Naging paralisado ang buong syudad at isinara ang maraming establishmento. Ayon sa Pag-asa, sa loob lang ng 12 oras, nagbuhos ng 268 mm ng ulan ang Bagyong Mario sa buong Metro Manila. Kalahati na ito ng inaasahang ulan na bubuhos sa buwan ng Setyembre. Ang nangyari kasi, itong si Mario, mula dito sa nasa may silangan pa lamang siya ng Luzon, ay nagpapaulan na siya sa Visayas. And that was associated with enhanced southwest monsoon. So yung mga kombinasyon na ito, mabagal na kumikilos, tuloy-tuloy ang paghatak ng hanging habagat, nagpabaha sa maraming lugar. So yun yung mga kombinasyon kung bakit may mga namatay dulot ng epekto o direct effect ng bagyo plus yung indirect, yung paglakas ng habagat. Sa pinakauling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, halos 2 milyong katao na ang nasalanta ng bagyo. 4 ang nawawala, 16 na nasaktan at 16 naman ang binawian ng buhay. Isa sa mga hindi nakaligtas sa hagupit ni Mario, ang 2 taong gulang na si Althea Gaviola. Kwento ng tatay ni Althea na si Alan, bandang alas 7 ng umaga ng Biyernes, napansin nilang tumataas ang tubig sa paligid ng bahay nila sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Paggising namin siguro mga 7 yata, umaga, sumilip yung anak kong maliit. Papa, tumataas na tubig. Tumingin ako, tumataas nga tubig. Lumapaw na sa may kapitbahay namin. Patas ng tubig, nataranta na rin ako kasi inaano ko kung anak kong kailangan maligas na kasi baka abot din sa loob. Sandaling pinuntahan ni Alan ang iba pa niyang anak sa kanilang kapitbahay. Pero pagbalik niya,
ay nawawala na si Althea. Dinala ko dyan kasi, para pasip siya. Tapos ngayon, pag nandun na siya. Iyak na iyakan ako, sabi ko, diyan ka lang mga anak, balikan ko yung kapatid ko, pati yung mga gamit. Diyan nakita po sa may saging na yan. Lumulutang na po siya. Mga may 30 minutes na. Ito po ang tubig. Basta-basta ako makalis kasi kung di man ako mag-desisyon lang. Pero kung ako lang ang desisyon, di ko na ang asawa ko, matagal na ako dito umalis. Hindi na raw bago sa pamilya Gaviola ang gantong kalamidad. Katunayan sa mga nakalipas na bagyo, isang bagong silangan sa mga lugar na palagi ang binabaha. Oo, lagi yan pagka nagpagkawalan dam. Mataas din dyan. Minsan nalagpas sa umabot ng mga 4 meters. 5. Hindi lang bagyo ulan ang nagdudulot ng pagbaha. Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaha ay ang hindi maayos na drainage system sa Metro Manila. May mga waterways gaya ng ilog at estero na pwede sanang daluyan ng tubig ulan. Pero ang problema, baradong karamihan sa mga ito. Ayon sa MMDA, 70 waterways sa Metro Manila ang hindi na makita at hindi na rin madaluyan ng tubig. Noong Hulyo, una nang tinukoy ng Reporter's Notebook ang ilang estero sa Metro Manila na barado dahil sa mga nakatirik na bahay. Ito yung Estero de Pandacan, kung makikita natin yung kalagayan niya, yung tubig na naririto ngayon ay sabi natin na stagnant. Makikita natin kapag sa panahon na umaapaw o nagkakaroon ng baha, talaga may hirapang dumaloy yung mga dumi, yung tubig na nanggagaling sa iba't ibang drainage dahil yung mga bahay nakabitin sa ilalim ng tulay. Inabutan na sila ng baha. Hindi pa rin sila naililipat ng tirahan hanggang ngayon. Taong 2012 nang tukuyin ng pamahalaan ng paglilipat sa may 100,000 mga pamilyang naninirahan sa mga waterways. Pero hanggang ngayon, nasa 75,000 mga pamilya pa rin ang naninirahan sa itinuturing na mapanganib na lugar na ito. We need to clear waterways. We identified 8 major rivers and waterways. Alam nyo naman siguro, hindi madali mag-clear. The LGUs in urban centers have to address this problem. Hindi pwedeng bato lang sila ng bato sa national government dahil hindi talaga sila makakasabay dito sa solusyon ng baha kung hindi sila gagawa ng permanent solution. Pero paliwanag ng isang eksperto, hindi dapat natatapos ang programa sa pag-aalis ng mga informal settler sa mga danger zone dahil kailangan din matiyak na marirehabilitate ang mga daloy ng tubig. Isang paraan ay ang pagpapalalim muli sa mga estero at ilog. I-develop talaga siya, lalagyan ng mga solid wall sa gilid para maiwasan yung scouring ng mga esteros at saka ang flow niya mas smooth. Halimbawa na lang ay ang tinungo naming Estero de Pandacan na matapos gibain ng mga kabahayan ay iniwan namang nakabara sa estero ang mga pinaggibaan. Bukod sa mga kabahayan, malaking dahilan ng pagbabara ng mga waterways ang santambak na basura. Maliban sa ulan, meron pang mga ibang bagay na nagiging dahilan upang magkabaha. At dito sa atin sa Metro Manila, at magiging problema na rin yan sa iba pang mga key cities, problema ng basura. Maraming basura, so ibig sabihin nun, mas nababarahan yung mga waterways. Katunayan, matapos ang pananalanta ng Bagyong Mario, tumambad sa Manila Bay at ilang pa mga pangunahing estero sa Kamaynilaan ang halos 12 tonelada ng basura. So makikita po natin marami talagang mga barado pang mga river systems. Di lang mga river systems, mga esteros and creeks. Although talagang tuloy-tuloy yung ating paglilinis dito, yung ating mga declogging ng mga waterways natin, but still, tuloy pa rin yung pagpapalit ng mga basura. Hunyo pa ng nakarang taon nang simulan ng DPWH itong Blumentritt Interceptor Catchment Project, pero makalipas sa mahigit 1 taon at mahigit 10 bagyo, ay ito pa rin ang itsura ng proyektong ito.
Nahilip na nga kami. Tagal eh. Kumbaga sa ano, parang naghihintay lang kami ng wala eh. Gusto namin matapos na yan. Niluma na ng panahon ang problema sa baha sa Metro Manila at mga kalapitbayan nito. Pero habang tumatagal ay lumalala pa raw ito. Katunayan, sa mga nakalipas na taon ay sunod-sunod ang paglubog sa Kamaynilaan, dala na rin ang malalakas na bagyo at pag-ulan. Taong 2012 nang simulan ng Administrasyong Aquino ang Metro Manila Flood Control Master Plan. Tinatayang aabot sa 350 bilyong piso ang halaga ng mga proyekto na sasagot sa malawakang pagbaha. Kung tutuusin, may mga flood control project ang pamahalaan na galing sa Disbursement Acceleration Program o DAP na ayon sa DPWH ay aabot ng 5 bilyong piso. Isa na rito ang Blumentritt Interceptor Catchment Project na pipigil sana sa pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila. Naglaan ng 479 na milyong piso para rito. Ito ang magsisilbing catch basin ng tubig na manggagaling sa Quezon City at Maynila hanggang sa makalabas ito sa Manila Bay. Hunyo pa ng nakarang taon nang simula ng DPWH itong Blumentritt Interceptor Catchment Project, pero makalipas sa mahigit 1 taon at mahigit 10 bagyo ay ito pa rin ang itsura ng proyektong ito. Nahilip na nga kami. Tagal eh. Kumbaga sa ano, parang naghihintay lang kami ng wala eh. Gusto namin matapos na yan. Matagal talaga. Masyado matagal. Masyado pong matagal. Kasi parang naapektuhan din kami. Ayon sa DPWH, sa halos 100 flood control projects na pinondohan ng DAP, 6 na po ang tapos na, habang ang iba ay inaasahang matapos ngayong taon. Kahit sana kung madelay yung problema, dapat may mga sila, temporary measures sila. Halimbawa, kung kaya ng mga drainage canal, dapat meron silang temporary measures, magkaroon sila ng other yung mga temporary open canal, para ma-divert yun hanggang ginagawa pa yung permanent. Yung ginagawa namin sa Blumentritt, 3.2 kilometers sa ilalim ng kalye na ginagamit araw-araw. Pasara nila yan, tapos kagad yan. Bukod sa mga DAP-funded project, bahagi rin ng Flood Control Master Plan ng pamahalaan, ang Laguna Lake Rehabilitation Project. Ayon sa plano, magkakaroon ng dredging o paghuhukay sa Laguna de Bay para mas maraming tubig ulan ang dumaloy rito. Sa kasalukuyan kasi, ang dating 4.5-meter water holding capacity ng Laguna de Bay ngayon ay nasa 2.5 meters na dahil sa siltation o ang pagbabaw nito dahil sa nakatambak na lupa, basura at iba pang bagay. At tatanggalin ang mga nakatayong infrastruktura at kabahayan sa paligid nito. Pero hindi pa rin nasisimulan ang rehabilitasyon dito. Paalisin nga kami dito. Kami naman, aalis naman kami. Dahil siyempre, binabahay. Sino ba naman ang may gusto na dito, katulad niyan? Natatakot din kami at may mga apo ako, maliliit, mga apo ko na yan. Bahagi ng Laguna Lake Rehabilitation ang pagtatayo ng expressway o road dike sa palibot ng lawa na magsisilbing harang din ng tubig mula Sierra Madre. Sa ganitong paraan ay hindi na didiretso sa mga mababang lugar sa Metro Manila ang tubig ulan at mananatili sa Laguna Lake. Maglalagay tayo ng road dike expressway, from Los Baños all the way to Taguig, Pateros, using a road dike.
Yung road dike na yun, additional kalye, maproteksyonan mo ngayon yung mga low-lying communities na malaking population dito sa Taguig, Pateros, Muntinlupa, all the way na to Laguna. No? Ang gagastusin ng gobyerno dyan is just the right of way for the interchanges. All others, private sector. Kaya yan yung ongoing bidding. Kailangang mas maging mabilis pa raw ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga sinasabi nitong proyekto laban sa baha. Lalo na't ayon mismo sa Pag-asa ay may 6 pang bagyo ngayong taon, kasing lakas ng Bagyong Mario. Meron tayong master plan na sinusundan, hindi yung pasundot-sundot kung saan may pera, kung saan maisipan, hindi na pwede yung ganun. Ayon mismo sa Center for Disaster Preparedness, taon-taon, palala ng palala ang problema ng pagbaha sa Metro Manila at kalapit-bayan nito. Ang nakababahala, sa kabila ng mga proyektong ipinatutupad ng pamahalaan, tila wala namang nangyayaring pagbabago o hindi nararamdaman ang epekto ng mga itinatayong flood control project. Sa nalalabing mahigit 1.5 taon ng Administrasyong Aquino, sana naway magawa pa ang malawakang planong kanilang ipinangako. Itong mas pinalawak na pagbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Jig Manikan. Hanggang sa susunod na Huwebes ng pagbabantay sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, ako po si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.